Nanawagan ng Motorcycle Riders Association sa House Committee on Transportation na pinamumunuan ni Quezon City Representative Franz Pumaren na imbestigahan ang lantarang pagnanakaw sa pondo ng bayan gamit ang sobra-sobrang data ng motorcycle platform. Ayon kay Jobert Bulanos, batay na rin sa report ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, umaabot sa 340,000 motorcycle taxi riders ang naiproseso para sa ayuda at lagpas. Sa 200,000 ito ay galing sa iisang platform ng CAP ay umaabot lamang sa 15,000, pero lumalabas na mahigit sa 200,000 ang nakalista ayon sa datos. Let's be clear, this is not a small discrepancy. This is a massive inflation of numbers, and it did not happen by accident. Ayon sa datos ng DSWD, may 347,000 na MC taxi riders ang prinoseso para sa ayuda. Pero pinakamalaking red flag, lagpas sa 200,000 dito ay galing sa iisang platform. Ulitin natin, 15,000 lang ang cap nila, pero umabot sa lagpas 200,000 ayon sa nakita natin sa datos. Hindi umano ito simpleng overreach, kundi paglobo ng bilang, at kung ang bilang umano na ito ay nabigyan ng tig 5,000 piso, mahigit sa 1 bilyon ang posibleng nilabas dahil sa inflated data. Hindi ito simpleng overreach. This is a ballooning of numbers that should not have been possible in the first place. Ibig sabihin, lagpas sa 200,000 na sobra, overboarded, at posibleng ghost riders. At kung bawat isa ay tumanggap ng 5,000, pinag-uusapan natin dito ay more or less 1 billion pesos na posibleng nailabas dahil sa inflated data. At kahit pagamitin umano, ang cleanless data ay lalabas pa rin na nasa 86,000 ang bilang nila at hindi rin ito magtutugma sa 15,000 cap. Kahit pa umano, kalahatiin, nasa kalahating bilyon pa rin at malinaw umano na may iisang platform na pinapaboran. Hindi umano ito data error at simpleng data mismatch. Hindi lumalaki ng kanyang numero, hindi rin nag-over-declare ang sistema. May pinanggalingan umano ito at may dapat na managot. At kahit paggamitin natin ang pinaka-conservative na estimate, yung tinatawag na clean list, lalabas pa rin na nasa 86,000 ang bilang nila. 86,000 laban sa 15,000 cap. Kahit saan mo tignan, hindi ito magtutugma. At kahit ibaba mo pa ang ating estimate na nasa halos kalahating bilyon pa rin ang posibleng na-expose. So ano ang punto? Let's address the elephant in the room. Hindi ito system error. Hindi ito simpleng data mismatch. Numbers do not inflate themselves. Systems do not over-declare their own. May pinanggalingan ito, may nagpasok ng ganitong volume, at may dapat managot kung bakit umabot sa ganito kalaki ang discrepancy. Ayon pa kay Bulanos, ang kanilang panawagan na investigasyon na hindi para maghanap ng masisisi kundi para tukuyin kung saan nanggaling ang problema at paano ito nangyari sa ganitong eskema at hit sa lahat. Dapat din umano napapanagutin ang may hawak ng platform dahil sila ang may hawak ng data, ng control sa overboarding, at sila ang may kalayaan na pigilan ng overboarding, at kailangan tukuyin ang may pananagutan sa panibagong katiwalian sa pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan. Kaya malinaw po ang aming panawagan. Kailangan itong imbestigahan, hindi para maghanap ng masisisi, kundi para tukuyin kung saan nanggaling ang problema at paano ito nangyari sa ganitong scale. At higit sa lahat, ang platform na may ganitong discrepancy must be held accountable. Dahil sila ang may hawak ng data, sila ang may hawak ng control sa overboarding, at sila ang may kakayahan na pigilan ang ganitong klaseng overboarding. Hindi pwede ang sistema ang sisihin kung sino ang datos mismo ang may problema. Sa huli, simple lang. Kapag ang pondo ng bayan napunta sa inflated o ghost entries, hindi na ito simpleng pagkakamali. This is a question of integrity. At kung gusto natin protektahan ng riders, ang sistema at ang pondo ng bayan, kailangan malinaw kung sino ang may pananagutan. Thank you. Felix Tambongco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.